Sabi nila kapag nasa iyo ng lahat, wala ka nang hahanapin pa. Perfect face, designer wardrobe at bank account na kaya yatang bumili ng isang maliit na isla. Pero honestly, having it all is so nakakapagod. Ina-expect kasi ng lahat na para kang isang perpektong manika. Well, newsflash. Ako si Chanel Avery Vance at hindi ako mahilig sa boring na buhay. I prefer neon lights, bass-boosted music at tequila shots tuwing 2 a.m. Pero apparently, ang gusto ng tatay ko ay isang santo. He wanted a robot na corporate terms ang sinasabi, hindi isang Diyosa na couture ang hilig. At nung sinabi niya mga salitang yon, yung mga masasakit na salitang yon, parang may naputol sa loob ko. Kaya naman, goodbye malaking mansyon. Goodbye penthouse parties. Hello kung saan man ako dadalhin ng bus na to. Ako si Chanel at ito ang aking unfiltered, unglamorous at super gulong pagtakas. Magandang araw sa lahat ng ating mga tapat na listeners. Sana nasa mabuti kayong kalagayan habang nakatutok sa pagsisimula ng ating kwento. Kumapit ng mahigpit dahil ihahatid ko sa inyo ang isang kwentong tiyak na magpapatawa, magpapakilig at magpapaiyak sa inyo. Tingnan mo ang pinsan mong si Serafina, kakasara lang niya ng multi-million deal sa mga Castro. Tapos ikaw, pinasara mong VIP lounge ng Club Apex dahil lang hindi mo gusto ang kulay ng mga sofa nila. Are you out of your mind? Chanel? Ang boses ng tatay ko, si Governor Archibald Vance ay umalingaw-ngaw sa Grand Marlborough hallway ng mansyon namin na parang kulog. I just rolled my eyes habang tinitingnan ang bagong manicure kong kuko kung saan may natamyas ba kagabi sa entrance ko sa party. Oh please, Dad. Serafina is a try-hard. Mukha siyang corporate slave na nagpapanggap na golden child. Bored na sagot ko sabay ihip sa kuko ko. And for your information, ang kulay ng mga couch sa Apex was giving me very much uncultured. Ginawan ko lang sila ng favor. Archibald, sweetheart, calm down. Ang blood pressure mo. Singit naman ni Mommy. Si Evelyn, sabay hawak sa balikat ni Dad. Tumingin siya sa akin na may pag-aalala. Si Mommy ang palaging anghel ko. Antay nakakaintindi na hindi naman ako masama. Masyado lang talaga akong misunderstood. Chanel, baby, you have to understand. Gusto lang ng dad mo na ikaw magpatakbo ng Vance Holdings. It's your legacy. Legacy? More like a prison sentence. Reklamo ko sabay krus ng mga braso ko. Bagay na bagay ang Chanel tweed jacket ko sa pagka-bad trip ko ngayon. If I run the company, kailan pa ako magkakaroon ng time para sa mga brunch dates ko, pilates ko, Ibiza trips ko, like, hello, I cannot be stuck sa boredom na tumitingin sa mga pie charts buong araw. I am a circle dad. I don't fit in pie charts. Dahil tamad ka, isang spoiled walang utang na loob na bata, sigaw ni Dad at pulang-pula pa ang mukha sa galit. Tinayo ko ang imperyong to para sa'yo pero wala kang inatupag kundi luho, party at ubusin ang pera ko. Sumpaman minsan iniisip ko sana hindi na lang ikaw naging anak ko. Natigilan ako. Ang sasabihin ko sanang pabalang biglang nawala sa lalamunan ko. Archibald, wag! Gulat na sigaw ni Mom. Humakbang si Dad palapit, malamig at seryoso ang mga mata. Sana hindi na lang ikaw naging anak ko, Chanel. Sana si Serafina na lang, siya ang karapat-dapat sa apelidong Vance. Ikaw? Wala kang ibang dilala kundi kahihiyan at disappointment. Ouch! Para kong sinampal ng malakas. Biglang sumikip ang dibdib ko at nahirapan akong huminga. Nagtubig ang mga mata ko pero dahil sa Vance pride ko, pinigilan kong pumatak ang luha sa harap niya. I clenched my fists. Fine! Bulong ko nang inig ang boses pero punong-puno ng galit. Kung gustong-gusto mong perfect mong pamangkin, i-adopt mo siya. See if I care. Nang di naghihintay ng sagot, tumalikod ako gamit ang 6-inch heels ko at nag-march up akyat sa grand staircase. Sinara ko ang pinto ng kwarto na napakalakas. Sigurado ko nahulog ang isa sa mga Renaissance painting sa hallway. I locked the door. Hinagis ang designer bag sa kung saan at humiga sa king-size bed ko. Sana si Serafina na lang. Paulit-ulit yon sa utak ko na parang sirang plaka. Ilang taon kong tinitiis ang pagkukumparang yan. Si Serafina matalino, si Serafina mabait, si Serafina hindi umiinom, well good for freaking Serafina. Umakit ang galit sa buong katawan ko. Gusto mo ng disappointment, Dad? I'll give you a ghost. Nag-abang ako, naupo sa kama, nakatitig sa digital clock habang lumilipas ang oras. 11 p.m., 1 a.m., 3 a.m. Tahimik na ang buong mansyon. Kinuha ko ang mabigat na designer backpack sa closet ko, ang tayong practical bag na meron ako na limited edition leather pa.
Sinimulang isiksik lahat ng mga kailangan ko. Silk pajamas, 3 sunglasses kasi a girl needs options, and skincare routine ko. Cannot risk wrinkles dahil may existential crisis, at ilang pamalit na damit. Napangiti ako ng mapait habang tinitingnan ang wallet ko. Kilala ko si Dad. By 8 a.m. bukas ipapa-freeze niya na ang mga primary credit cards ko. Pero jokes on him. Nung nakaraang buwan, gumana ang trust fund baby intuition ko at nag-open ako ng private bank account sa isang boutique Swiss partner firm na hindi nakalink sa pamilya. Naglipat ako doon ng malaking halaga mula sa personal savings ko. May hawak akong cash ngayon at isang black card na hindi po pwedeng galawin ni Dad kahit magmakaawa siya. I am an independent woman. Bulong ko sa sarili sabay tango. Kaya ko to. I am Chanel Avery. Madali lang takasan ng isang high security mansion lalo na kung sanay ka ng tumakas papuntang club simula 16 ka pa lang. Iniwasan ko ang mga CCTV blind spots, binigyan na natirang premium wagyu steak mula sa fridge sa mga guard dogs at dumaan sa gilid ng gate. Pero nang tumapak ang paa ko sa kalsada, sa labas na exclusive subdivision namin, doon lang pumasok ang realidad. Sobrang lamig. At dahil ang mga sports car ko nakapangalan sa kumpanya, di ako po pwedeng gumimit ng mga yon. Oh my God! Naglalakad talaga ako sa kalsada like a pedestrian? Bulong ko habang nanginginig sa oversized hoodie ko. Naglakad ako na napakahaba. Na 15 minutes lang talaga pero hidalisanayan ako may driver parang forever na. Hanggang makarating ako sa main highway. Pumara ng taxi. Amoy murang pine tree air freshener at pagsisisi ang loob ng kotse. San tayo ma'am? Tanong ng driver, nakatingin sa rearview mirror. Sa bus terminal, yung baheng malayo like provincial far? Utos ko sa bahila pababa ng hood ko. Aling terminal ma'am? May Kubay, may Pasay, whatever. Dalhin mo lang ako sa terminal na may pinakamalaking bus papunta sa lugar na maraming puno at walang cellular signal para di ako mahanap ng mga tracker ng Vans Holdings. Binigyan ako ng driver ng ibang tingin pero tinapakan na lang ang gas. Pagkaraan ng 1 oras, nasa gitna na ako ng magulo at maingay na bus terminal. Ang lagkit ng sahig, amoy krudo at may mga taong may dalang kahon na may manok. Actual chickens, parang magkakapanik attack ako. Naglakad ako sa ticket booth, naglapag na 1,000 piso sa counter at sinabi, 1 ticket sa pinakamalayo at pinakamapayapang lugar na aalis ngayon. Preferably yung walang polusyon at walang corporate vibes. Kumarap ang kahera, tinignan ang pera at binigyan ako ng ticket. Alaminos, Pangasinan, ma'am. Paalis na po yung post sa Bay 4. Hindi ko na tinignan ang mapa, sumakay agad ako ng bus. Umupo sa tabi ng bintana at niyakap ang backpack ko. Nung umandar ang bus, pinanood ko ang matatayog na building ng Bonifacio Global City na dahan-dahang nawawala sa paningin ko. Goodbye, luxury. Hello, rock bottom. Ang biyahe, isang literal na nightmare. Di ako makatulog dahil ang katabi ko humihilik na parang chainsaw at ang suspension ng bus parang roller coaster na ginawa para sirain yung likod ko. Lumipas sa maraming oras, ang mga ilaw ng syudad naging maliit na ilaw sa probinsya hanggang maging madilim na ang buong paligid. Nang sumigaw ang konduktor na sa huling hintuan na kami, malalim na ang gabi. Pagbaba ko ng bus, napadaing agad ako. Oh my God, nasaan ang mga building? Amoy basang lupa at damo ang hangin. Walang mga neon signs, walang Starbucks, walang sibilisasyon. Puro dirt roads, ilang tricycle at mga lumang bahay. Nilabas ko ang phone ko. No service. Great. Fantastic. I am officially sa gitna ng nowhere. Naglakad-lakad ako para maghanap ng hotel pero sarado mga sari-sari store. Tahimik na ang maliit na bayan. Excuse me? Tawag ko sa isang asong gala na tinahulan lang ako. Sa wakas, may nakita akong lumang signboard na may kaunting ilaw. Apartment for rent, inquire within. Hindi to Shangri-La pero may bubong naman. Kumatok ako sa kahoy na pinto ng main house sa tabi ng mga apartment unit hanggang pagbuksan ako ng isang matandang babaeng nakaduster. Diyos ko, iha, gabi na. Sino ka? Tanong ni Aling Martha habang nagpupunas ng mata. Hi, good evening or morning. Whatever, may kwarto pa po kayo? I need to rent isa, like right now. May pera po ako. Sabi ko sabay pakita ng mga papel na pera. Tiningnan ni Aling Martha ang designer clothes ko, ang gulo-gulo kong buhok at ang hawak kong pera. Natawa siya ng mahina. Aba, oo naman. Swerte mo at may isang bakanteng unit. Halika, pasok. Sobrang liit ng kwarto. May isang kama, kahoy na aparador na amoy mothballs at banyo na walang hot water. Gusto kong maiyak sa pagod pero bagsak na yung katawan ko.
Humiga ako sa manipis na kutsyon at nakatulog kaagad. Kinaumagahan nagising ako sa ingay ng tilaok ng manok sa tapat mismo ng bintana ko. "Shut up, you oversized bird!" Sigaw ko sabay bato ng unan sa pader. Nagbihis ako ng simpleng white tank top at denim shorts pero di ko pinagpalit ang oversized Gucci sunglasses ko. Lumabas ako sa courtyard ko sa nagwawala si Aling Marta. "Oh, gising ka na pala, iha. Halika, magkape ka muna." Bati ni Aling Marta sabay turo sa maliit na kahoy na lamesa. "Thanks, Aling Marta, right? May iced caramel macchiato po kayo? Oat milk, please?" Tanong ko sabay upo. Tiningnan ako ni Aling Marta na parang tinubuan ako ng dalawang ulo. "Iha, 3-in-1 lang ang kape dito. Itim o may gatas? At ano yung oat milk? Gatas ng kabayo?" Huminga ako ng malalim. "Never mind, instant is fine." Habang humihigop ako ng sobrang tamis ng kape, naupo si Aling Marta sa harap ko, puno ng kuryosidad ang mga mata. "Taga Maynila ka, no? Ano nga pangalan mo at bakit napadpad na isang magandang manikang tulad mo dito sa probinsya?" I cleared my throat. Oras na para sa cover story. Ang pangalan ko po, Nell. Just Nell. At kasi po isa akong working student. Yes, working student po ako mula sa isang napakahirap na pamilya. Ang mga magulang ko po nalubog ng utang sa sugal, kaya kailangan ko pong tumakas kasi kukunin ng mga loan shark ang designer bags ko. It was so tragic, Aling Marta. Very teleserye core. Napasinghap si Aling Marta sabay takip sa bibig. Diyos ko, ang babagsik naman ng mga tao sa Maynila. Sige, wag kang mag-alala, ligtas ka rito. Ang upa sa kwarto, 2,000 kada buwan. 2,000? Yan lang? Kaya kong bilhin ang buong loteng to. Wow, ang mura naman po. Thank you. Mabilis kong bawi. Magtatanong pa sana ako sa ng pinakamalapit na salon na makarinig kami ng kaluskos ng bumubukas na kahoy na gate. "Nay, nakuha ko na yung mga pataba sa bayan." Isang malalim at barito ng boses ang narinig ko sa bakuran. Lumingon ako at literal na nalaglag ang pangako. Isang lalaki ang nag-alis ng straw hat niya pero hindi lang basta lalaki. Matangkad siya, mga 6'1", at sunkissed at tanang balat na nagpapatingkad sa sharp jawline at malalapad niyang balikat. Ang basa niyang buhok nakadikit sa noo at ang suot niyang kupas na gray shirt hapit na hapit sa abs niya. Mukha siyang international top model na naligaw papuntang Vogue shoot para napadpad sa bukid. Oh my God! Bulong ko sa sarili ko. K-drama actor ba to? Natigil ang lalaki na makita ko. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, tumitig sa designer sunglasses ko, sa maputi at makinis kong balat at sa mamahalin kong tsinelas. Biglang napalitan ng inis ang gwapo niyang mukha. "Nay, sino to? Bakit may multo sa bakod natin?" Tanong niya, halatang may attitude ang boses. "Excuse me, multo?" "Ethan, igalang mong bisita natin. Si Nell, bagong upahan sa apartment." Saway ni Aling Marta sa kanya. "Nell, anak ko nga pala si Ethan. Siya yung katawang ko dito sa bukid." Nagkaruos ng braso si Ethan, nakatitig sa akin na may halong asar. "Nell, parang di naman bagay ang pangalan sa itsura. At bakit nakasalamin pang babae sa lilim? May sore eyes ba yan?" Tumayo ako. Binaba ang sunglasses ko para irapan siya gamit ang smoky eyes and hands glare ko. "Hey, for your information, this is Gucci. At fashion ang tawag dito. Look it up. Also, hindi ako multo. Nagbabayad akong tenant dito kaya drop the attitude, Mr. Bukid Boy." Tumawa si Ethan ng nakakaasar at sarkastiko. Humakbang siya papalapit kaya naman naamoy ko ang bango niya na parang amoy bagong ulan at malinis na damit na napaka-unfair dahil dapat amoy lupa siya. "Pakinggan mo nga yung sinasabi mo. Konyo na maarte, kung galing ka sa hirap at nagtatago sa utang, kagaya na sabi ng nanay, ba't ganyan ang ayos mo? Mukha kang di pa nakahawak ng silisilihan sa buong buhay mo." Sabi ni Ethan sabay hinig ng kaunti, nanliliit ang mga mata. "Dito sa probinsya, walang puwang ang mga pabebe. Kaya kung ako sa'yo, bumalik ka na sa Maynila, Miss Spoiled Brat." Di niya na hinintay ang sagot ko. Tumalikod siya at binuhat ang sako ng pataba na parang walang bigat at naglakad papunta sa likod ng bahay. Iniwan niya akong nanginginig sa sobrang galit. The nerve, the audacity. Ang kapal na mukha niyang walang respeto sa haute couture. Padyak ko sa sahig habang tumitili ang boses ko. "Aling Marta, ang rude ng anak ninyo. He is officially cancelled." Natawa na lang si Aling Marta sabay iling ng ulo.
Pagpasensyahan mo na si Ethan, iha. Hindi lang yan sanay sa mga magagandang babaeng tulad mo, pero mabait yan. Mabait? He called me a ghost. Sabi ko sabay krus ng braso, nakatitig sa dinadaanan niya. Oh, simula na to, Ethan. Akala mo ba matatakot mo ko dahil lang may jawline ka na po pwedeng makahiwa ng salamin at may 8 packs ka? Ako si Chanel Avery Vance. Natakasan ko nga galit ng tatay ko. Isang masungit na probinsyano pa kaya? This means war. Ang unang gabi ko sa probinsya ay natapos sa isang napakalaking realization. Wala palang aircon sa kwarto ko. Ang tanging sandata ko laban sa init at mga lamok ay isang dibulsang electric fan na may tenga ng pusa at isang kulambo na mukhang mas matanda pa sa sibilisasyon. Pagdating ng alas 5 ng umaga, imbes na nakaka-relax na alarm ng iPhone ko, ang marinig ko isang orkestra ng mga manok, tilaok ng pato at malalakas na pag-start ng tricycle sa tapat ng bintana ang tuluyang gumising sa natitira kong pasensya. Pwede ba? I-mute o i-block ang buong barangay na to. Bulong ko sa sarili ko habang nababalot ng unan sa mukha. Pero walang effect dahil ang manok sa labas parang may personal na galit sa akin at tila nakatapat ang bibig sa mismong bintana ko. Dahil alam ko na wala ako sa posisyon para magwala ngayon, pinilit kong bumangon. Nababas ako sa maliit na kusina ng apartment. Bit-bit ang aking dambuhalang toiletry bag. Ang bala ko lang naman maghilamos at magmuni-muni pagbukas ko ng pinto ng banyo, doon ako napatili sagad sa buto. Oh my God, bakit may bakla dito? Mabilis akong napatakbo sa likod ng pinto. Saktong pagdaan naman ni Ethan na may dalang malaking itim na timba. Napatingin siya sa akin, blanko ang mukha, bago tumingin sa banyong iniwan kong nakabukas. Anong baki? Tanong niya, nakakunot ang noo. Yung green na tumatalon, it's right there on the sink. Mukha siyang mangangain ng tao. Turo ko habang nagtatago sa likod ng pintuan ng apartment ko. Huminga na malalim si Ethan, halatang kulang din sa tulog at pumasok sa banyo. Paglabas niya pagkalipas ng 5 segundo, hawak niya na ang isang maliit na palaka gamit ang walang katakot-takot niyang kamay. Palaka lang yan. Mas matakot pa nga ito sa mukha mo kapag kagising. Kaswal niyang sabi sabay tapa ng palaka sa damuhan. Tsaka hindi yan baki, palaka. Whatever, it's a frog. At bakit mo hinahawakan niya ng walang gloves? Sanitize your hands please, like literal na germs yan. Tinignan lang ako ni Ethan mula ulo hanggang paa. Naka-silk pajama pa ako na may tatak ng designer brand habang siya ay nakasando lang at shorts na pang basketball pero ang tindig parang modelong kinuha sa billboard sa EDSA. Sobrang unfair ng genetics ng lalaking to. Mukha siyang di bagay sa amoy ng basang lupa. Naglilinis ka ba ng mukha o nagpipinta ng pader? Tanong niya habang nakatingin sa mga nakahani kong mamahaling bote sa tabi ng gripo sa labas. It's called a 10-step Korean skincare routine, Ethan. Hindi mo alam yon kasi sabon panlaba yata ang panligo mo mula ulo hanggang paa. Ganti ko sabay hablot ng toner ko. Isang sabon lang naman talagang gamit ko. Buhay naman ako. Sagot niya bago tumalikod at naglakad patungo sa likod ng bahay. Pagdating ng tanghali, napansin kong wala na akong stock ng pagkain, maliban sa ilang pirasong gourmet crackers na nadala ko mula sa Maynila. Ang sikmura ko nagrereklamo na ng husto. Napilitan akong lumabas at lapitan si Aling Marta na kasalukuyang nagwawala sa tapat. Aling Marta, excuse me po, saan po ba rito ang nearest convenience store or kahit supermarket man lang? Tanong ko habang pinapaypay ng sarili gamit ang kamay ko. Natawa na mahina si Aling Marta, yung tawang naaawa sa akin. Naku Nel, iha, ang grocery dito ay nasa bayan pa. Mga 3 barangay ang layo mula dito. Pero kung ulam ang kailangan mo, may tilay pa dyan sa kanto. O kaya magpabili ka kay Ethan. Papunta yun sa bayan ngayon para bumili ng mga pataba. Sakto naman lumabas si Ethan mula sa silid ng garahe. Sipa-sipa ang pedal ng isang lumang Honda TMX na may sidecar. Isang maingay na tricycle. Tumingin ako sa tricycle, tapos kay Ethan, tapos sa sarili ko. Ako, sasakay sa bagay na yan. Pero dahil mas nangingibabaw ang gutom ko kaysa natitira kong dignidad, lumapit na ako. Hey, bukid boy! Tawag ko habang naglalakad papalapit sa kanya. Sasama ko sa bayan. Patay sindi ang makina ng motor habang nakatingin si Ethan sa akin na tila ba nandidiri sa ideya. Bawal ang maarte sa biyahe ko at bakit ganyan ang suot mo? Magpapalengke ka ba o aaten ng fashion show? Nakalinan shorts lang ako at white button-down shirt. Tinambalan ko ng aking malinis na white sneakers. I am dressed appropriately para sa panahon, okay? Huwag mo na lang akong kausapin, i-drive mo na lang to.
Sumakay ka na kung sasakay ka, huwag kang hahawak sa bintana, may kalawang yan. Baka magtae ka sa arte kapag nadumihan ka, banta niya. Pumasok ako sa loob ng sidecar. Sobrang sikip. Ang tuhod ko halos tumama sa tapat ng dashboard na may sticker ng kung anong anime character. Nung umandar ang motor, pakiramdam ko na yayanig ang bawat internal organ ko sa katawan dahil sa baku-bakong daan ng probinsya. Ethan, can you slow down? Para ko nasa loob ng blender. Sigaw ko habang nakakapit ng mahigpit sa bakal na hawakan. Mabilis ba to? 30 lang takbo natin, Nel. Kung ayaw mo ng blender, bumaba ka at maglakad pabalik. Ganti niyang sigaw mula sa driver's seat habang relax na nagpapatakbo at walang pakialam sa lubak. Gusto ko siyang saksakin ng nail file ko sa inis pero pinili kong manahimik at magdasal na hindi matanggal ang gulong na sinasakyan naming lumang bakal. Pagdating sa palengke, sinalubong kami ng amoy na sariwang isda, basang simento at ingay ng mga nagtatawaran. Pakiramdam ko napadpad ako sa ibang dimensyon. Ang mga tao nakatingin sa akin, malamang sa sobrang putikot sa paraan ng paglalakad ko na parang sumasayaw ng ballet dahil umiiwas sa bawat patak ng maduming tubig sa sahig. Huwag kang humiwalay sa akin, baka umiyak ka kapag nawala ka rito, utos ni Ethan habang naglalakad ng mabilis at malalaki ang hakbang. I can manage, okay? May mga mata ko. Sagot ko pero ang totoo nakabuntot talaga ako sa likod niya. Para siyang bouncer ko na humahawi sa dumaraming tao. Uminto kami sa isang pwesto ng mga gulay. Tiningnan ko ang mga nakasalansang kulay berdeng bagay na pahaba na may mga butlig-butlig. Ano to? Baka may sakit na pepino? Ani ko habang tinuturo ang ampalaya. Narinig ng tender ang sinabi ko at napatas ang kilay nito at mukhang handa na akong ihagis sa tumpok ng repolyo. Mabilis sumingid si Ethan para isalba ko. Pasensya na po, Aling Nena. Ito pong kasama ko medyo galing sa mental. Galing sa Maynila hindi po sanay sa totoong pagkain. Pabili nga ako ng 1 kilong sitaw at kalahating kilong talong. Binatukan ko si Ethan sa likod gamit ang bitbit kong eco bag. Anong mental? Ate, bakit ka bumibili ng talong? I don't eat structural vegetables. Anong structural? Gulay to, Nel. Kinakain to para humaba ang buhay mo. Hindi puro kape na may gatas ng kung anong hayop ang ininom mo buong araw. Pangaral niya habang nagbabayad sa tendera na nakangisi na ngayon. Habang nagtatalo kami, may dumaang lalaking may dalang balsa ng mga buhay at nangingisay pang tilapia. Sa kasamang palad sa sobrang pag-iwas ko sa tilamsik ng tubig isda, naapakan kong isang madulas na balat ng saging sa sahig. Nawalan ako ng balanse. Ang buong akala ko halikan kong semento ng palengke na amoy pusit, pero bago mangyaring trahedya, isang malakas at matigas na braso ang sumalo sa bewang ko. Napatitig ako kay Ethan. Sobrang lapit ng mukha niya sa akin. Amoy araw siya, pero may halo ring amoy ng malinis na sabon na nakakabaliw. Ang mga mata niya ay seryosong nakatingin sa akin. Walang kurap-kurap. Sa loob ng 3 segundo, parang huminto ang ingay ng palengke at nagka-slow motion ang paligid. Sige na nga, aaminin ko sa sarili ko, maitsura talagang bisit na to. Pero bago pa maging madramang eksena at maging teleserye ang moment namin, biglang nagsalita si Ethan. Bigat mo naman. Ano bang laman ng tiyan mo? Purong duho at kayabangan? Agad niya akong tinayo ng tuwid sabay bitaw kaya naman muntik na naman akong ma-out of balance bigla. You are so ungentlemanly. Singal ko habang hinaayos ang nagulo kong button-down shirt. Sinalo mo nga ako. Nilait mo naman ang timbang ko. 50 kilograms lang ako for your information. Kasalanan ko bang madulas ang sahig nyo rito? 50 kilograms. Pero parang sako ng simentong binuhat ko. Asar niya sabay kuha ng mga supot ng gulay mula sa tendera. O ayan, hawakan mo to para may pakinabang yung pagpunta mo rito sa palengke. Hinagis niya sa akin ang supot ng mga sibuyas at kamatis. Napilitan akong yakapin ng mga gulay na parang sanggol habang nagmamarcha pabalik sa tricycle na nakabusangot ang mukha. Pag uwi namin sa apartment, bagsak ang balikat ko sa pagod. Parang mas nakakapagod pang magpalengke sa probinsya kaysa 3 oras ng workout sa mamahaling gym sa Makati. Naupo ako sa may balkonahin ng apartment ko habang pinapanood si Ethan na nagbubuhat ng mga sako ng pataba mula sa sidecar papunta sa botega nila sa likod. Kahit halatang basang-basa na ng pawis, hindi man lang siya nagrereklamo o nagbubuntong hininga. Masipag siya, seryoso sa buhay at halatang mahal na mahal ang nanay niya. He's not entirely bad, isip ko habang nakatitig sa likod niya. Masungit at walang preno lang talagang bibig. Bigla siyang lumingon sa direksyon ko habang nagpupunas ng leeg gamit ang isang bimpo. Nel, what? Tanong ko.
Tinaas ang isang kilay ko. Yung sinabi mo kay nanay kanina na nagtatago ka sa mga loan shark dahil sa utang sa sugal ng magulang mo. Huminto siya sa paglalakad. Tumitig sa akin na diretsyo. Totoo ba talaga yon? Natigilan ako. Medyo nakonsensya dahil naniwala agad si Aling Marta sa imbento kong kwento kanina. Pero di ko po pwedeng sabihin ang totoong pagkatao ko. Baka i-search nila ang Vance Holding sa internet at malaman nilang runaway heiress ako, tapos balik pa nila ako kay Dad. Of course, it's true. Mukha ba ako nag-iimbento ng kwento? Sagot ko, pinalalakas ang loob ko kahit medyo nanginginig ang boses ko. Lumapit ng kaunti si Ethan sa balkonahe ko. Pinatong ang mga kamay sa kanyang bewang at tinignan ako na may mapanuring mga mata na parang isang investigador. Kung nagtatago ka sa utang at walang pera, bakit ang sinelas mo nagkakahalaga ng sahod na isang magsasaka dito sa loob ng 3 buwan? At bakit may resibo ng Swiss Bank na nahulog mo na sa bag mo kanina habang sumasakay ka sa tricycle ko? Nanlaki ang mga mata ko. Mabilis ko kinapkapan ang bulsa ng shorts ko. Oh my God! Yung transaction slip ko ng isang gabi bago ko umalis. Ngumiti na nakakaasar si Ethan. Yung ngiti na alam mong huli ka na sa akto pero pinapanood ka lang niyang magpanik at mag-isip ng idadahilan. Sino ka ba talaga, Nell? O kung ano man ang totoong pangalan mo? Matapos ang Swiss Bank slip incident, naging mission ko na sa buhay. Napatunayang kaya kong mabuhay mag-isa ng di umaasa sa black card o sa pangalan ng tatay ko. Kung kaya ng mga ordinaryong tao dito na gumising ng maaga, magtrabaho ng walang Starbucks, kaya ko rin. I am Chanel Avery, Nell. At ang isang Vans hindi sumusuko sa tsinelas at sibuyas lang. Ang unang hamon, maglaba. Dahil wala silang automatic washing machine na may touchscreen, hinarap ko ang isang kulay asul na palanggana, isang bareta ng sabon, amoy kalamansi at bundok na mamahalin kong damit. Okay, how hard can this be? Para nagbabanlaw lang sa beach, bulong ko sa sarili ko habang nakaupo sa isang mababang bangkito na gawa sa plastic. Pinatong ko ang isang puting linen top ko sa sahig ng banyo. Sinimulang kuskusin gamit ang bareta pero sa sobrang gigil ko na matapos kaagad, nakarinig ako ng isang pamilyar na tunog. Nanlalaki ang mga mata ko na makitang nahati ang likod ng damit ko. Oh my God! Namanok ang damit ko. Napunit. Anong namanok? Napangat ang tingin ko. Nakasandal si Ethan sa hamba ng pinto ng banyo. Hawak ang baso ng tubig habang nakataas ang isang kilay. Nakasuot ay itim na sando na basang-basa ng pawis dahil galing siya sa pag-aayos ng bakod. Sabi ko napunit. Bakit kasi ang tigas ng sabon na to? It's like a brick. Singhal ko sa kanya bang pinapakitang nasisirang damit. Tumawa siya na mahina. Yung tawang nang aasar na naman. Lumapit siya, kumuha ng isang bangko at naupo sa tapat ko nang walang pasabi. Hinablot ang isang piraso ng shorts ko mula sa palanggana. Sino ba namang tanga ang naglalaban ng linen na parang nagkukuskus ng kalawang sa yero? Ani ang dahan-dahang binubula ang sabon sa palad niya bago to marahang ikuskus sa tela. Ganyan. Di mo kailangan patayin yung damit mo sa galit, Nell. Parang pagkatao mo lang yan eh. Masyadong matigas kaya madaling masira. Wow! Naglaba ka lang, naging philosopher ka na. Irap ko pero palihim kong pinanood ang paraan ng paggalaw ng kamay niya. Ang lalaking to may calluses ang palad dahil sa trabaho sa bukid pero kung maglaba mas maingat pa sa akin. Gusto mo bang magluto o tititigan mo lang ang mga kamay ko? Tanong niya nang di tumitingin sa akin pero may nakakalokong ngiti sa labi. Excuse me, I am analyzing the technique, okay? Huwag kang filingera, Mr. Bukid Boy. Kanti ko sabay hablot na isa pang damit at sinubukan gayahin ang ginagawa niya. Nagtapos ang umaga namin na magkatabi sa tapat ng palanggana. Nagbabangayan tungkol sa tamang dami ng conditioner. Habang ang kamay ay parang naging parehong puno ng bula. Para tuluyang mapatunayan kay Ita na hindi ako isang spoiled brat na multo, nagboluntaryo akong tumulong pagpapakain ng mga alagang hayop ni Aling Marta pagdating ng hapon. Madali lang yan, Nell, iha. Nakangiting sabi ni Aling Marta habang inabutan ako ng isang balde na may halong tira-tirang kanin at kaning baboy. Ihagis mo lang doon sa koral sa likod. Bitbit ang balde gamit ang dalawang kamay sa bigat, naglakad ako tungo sa likod bahay na parang sundalong sasabak sa gera. Pagdating ko sa tapat ng koral, hinarap ko ang 3 malalaking baboy na kulay pink pero may mga batik ng putik. Okay. Look here mga piggies, sabi ko, pinapatong ang balde sa gilid. This is your lunch or dinner? Magpakabait kayo kung ayaw niyong gawin ko kayong lechon sa sunod na party ko.
Ang pinakamalaking baboy naglabas ng malakas sa tunog at biglang bumangga sa kahoy na harang. Sa gulat ko, napatras ako at natisod sa ugat ng puno ng mangga. Ang balde lumipad sa hangin at ang laman, ang malagkit at amoy panis ng kaning baboy, direktang bumagsak sa katawan ko. Literal, binalot ng katahimikan ang buong likod bahay, maliban sa tunog ng mga baboy na masyang kinakain ang natapon na pagkain sa lupa. Nakaluhod ako sa damuhan. May nakasakbit na piraso ng kangkong sa balikat ko at ang buong braso ko ay may malagkit na sarsa. Gusto kong maiyak. Gusto kong tumawag ng helicopter para sunduin ako rito ngayon din. Isang malakas at tikim ang narinig ko sa likod. Nang lingunin ko, nandun si Ethan, nakahawak sa isang puno. Ang kamay ay nasa tiyan niya at pulang-pula ang mukha dahil pinipigilan humagalpak ng tawa. Huwag kang tatawa, banta ko. Nanginginig ang boses ko sa inis at hiya. Di na niya napigilan, tumawa siya na napakalakas. Yung tawa galing sa puso na ngayon ko lang din narinig sa kanya. Umupo siya sa tapat ko, umiiling-iling. Sabi ko naman sa'yo, hindi ka bagay dito. Mas mukha ka pang nangangailangan ng pagkain kaysa mga baboy namin ngayon. Asar niya habang inabot sa akin isang malinis na bimbo mula sa bulsa. Hinablot ko ang bimbo, sinimulang punasan ng mukha ko. Kasalanan ng baboy mo. He looked at me aggressively. It's an assault. Assault? Sa baboy? Inabot niya ang kamay niya para tulungan akong tumayo. Nung hawakan ko ang palad niya, naramdaman ko ang kakaibang kuryente, pero mabilis ding binitawan nang makatayo na ako. Halika nga dun sa gripo sa puso. Mukha kang lumaban sa mud wrestling at natalo. Dinala niya ako sa tapat ng isang lumang poso sa gilid ng bodega. Dahil madungis ang buong braso at binti ko, kailangan kong maligo o magbanlaw doon mismo sa labas. Oh, humawa ka rito. I-pump mo to para lumabas ang tubig. Utos niya sabay turo sa mahabang bakal na hawakan ng poso. Subukan kong itaw ng bakal pero matigas to. Ginamit ko buong bigat ng katawan ko pero umangat lang ako ng kaunti at di gumalaw ang poso. Ethan, it's broken. Walang lumalabas. Hindi yan sira. Kulang ka lang sa muscle. Panoorin mo, sabi niya. Humakbang palapit sa likod ko. Hinawakan ng dalawa kong kamay na nakalagay sa hawakan ng poso at sabay naming binaba ang bakal. Sa sobrang lapit niya, naramdaman kong init ng dibdib niya sa likod ko. Ang malalim na paghinga dumarampi sa tenga ko. Sa bawat pagbaba at taas ng poso, sumasabay ang galaw namin. Bigla, lumabas ang malamig at malinis na tubig mula sa gripo, direkta sa mga paa ko. Ayan, may tubig na. Hugasan mo na yung braso mo bago ka palang gamit dyan. Bulong niya malapit sa tenga ko, bago binitawan ng mga kamay ko. Mabilis akong humakbang papalayo. Medyo nag-init ang pisngi ko siguradong hindi dahil sa sikat ng araw. Upang matago ang pagkailang, sinimulan kong wisikan siya ng tubig gamit ang kamay ko. Hey, bakit mo ako binabasa? Reklamo niya habang umiilag pero may ngiti sa mga mata. Para mabawasan ang kaangasan mo, you deserve it, Mr. Bukid Boy. Hindi siya nagpatalo. Kumuha siya ng isang maliit na tabo, nilagyan ng tubig at hinarap ako. Ah, ganun pala ha. Nagtakbuhan kami sa paligid ng bakuran. Nagbababaan na para mga bata habang si Aling Marta ay nakadungaw sa bintana ng kusina at nakangiting umiiling. Sa unang pagkakataon, simula nang umalis ako sa Manila, hindi ko naisip ang tatay ko. Si Serafina o ang Vance Holdings, naisip ko lang na masaya pala rito kahit amoy kaning baboy ako. Ang pananatili ko sa probinsya ay dahan-dahang nagkaroon ng sariling ritmo. Natututo na akong magsaing nang di nasusunog ang ilalim ng palayok at hindi ko na rin tinatatsakan ang pader sa tuwing tumitilaok ang manok sa madaling araw. Akala ko, sapat na ang mga bagong natutunan ko para masabi na nakaka-adapt na ako, pero isang hapon, napagtanto ko may mga bagay pala na di kayang i-adapt ng kahit anong skincare routine o kapal ng mukha. Nakaupo ako sa may tumba-tumba sa balkonahe, busy sa pag-aayos ng mga hibla ng nasira kong linen top nang marinig ang pamilyar na tunog ng tricycle ni Ethan na huminto sa harap ng gate. Pero bago pa man siya masigawan ng, "Hey, Bukid Boy, nasaan ang pasalubong kong saging?" Isang boses babae ang naunang umalingaw-ngaw sa bakuran. Ethan, dahan-dahan naman sa maleta ko, limited edition yan sa mall sa mula sa Cubao. Napangat ang tingin ko.
Isang babaeng bumaba mula sa sidecar ng tricycle. Maganda siya, tuwid na tuwid ang mahabang itim na buhok. Nakasuot ng simpleng floral dress na hapit sa katawan at may bitbit na pink na payong para hindi siya masikatan ng araw. Mahinhin bawat kilos niya, yung tipong pag-apak niya sa lupang may putik mukhang pinag-isipan. Veronica! Lumabas si Aling Marta mula sa kusina. Malawak ang ngiti at agad niyakap ang babae. Diyos ko, iha! Ang ganda-ganda mo lalo ngayon. Kailan ka pa nakauwi galing Maynila? Kagabi lang po, Aling Marta. Nagbabakasyon po muna ako mula sa trabaho sa bangko sa Makati. Sagot ng babae na ang boses parang huni ng ibon sa lambing. Namiss ko po kasi kayo, lalo na po si Ethan. Lumingon siya kay Ethan at sa unang pagkakataon nakita ko nagbagong reaksyon ang mukha ni Ethan. Ang palaging nakabusangot, masungit at mapangasar na mukha ng lalaking to biglang napalitan ng isang mahiyain at banayad ng ngiti. Yung uri ng ngiti na hindi niya kailanman ipinakita sa akin. Sabi ko naman sa'yo, sana tinext mo ko para maaga kitang nasundo sa terminal. Medyo nauutal pa na sabi ni Ethan habang kinakamot ang batok niya. Ayos lang, Ethan. Alam ko naman na marami kang ginagawa sa bukid sagot ni Veronica, sabay hawak sa braso ni Ethan ng bahagya. Napanood ko ang buong eksena mula sa balkonahe at bigla may kakaibang tusok akong naramdaman sa dibdib ko. Di ko alam kung gutom ba to o ano pero biglang sumikip ang paghinga ko. Napansin ako ni Aling Marta kaya tinawag niya ako. Nel, iha, halika rito, may bisita tayo. Tamad akong tumayo, pinagpag ang shorts ko at naglakad pababa ng hagdan habang nakakrus sa mga braso. Paglapit ko, agad kong tinignan ni Veronica mula ulo hanggang paa, pero binalot niya agad ng isang plastic ng ngiti. Sino siya, Aling Marta? Bagong katulong niyo po? Tanong ni Veronica. Excuse me, katulong? Muntik nang malaglag ang pangako sa sahig. Ako, isang Vans? Mukhang katulong. Naka-white shirt ng ako denim shorts pero ang kutis ko sumisigaw pa rin ang 7-digit na trust fund. Ah, hindi, Veronica. Si Nel, nakungupahan sa apartment. Galing din sa Maynila. Paglilinaw ni Aling Marta. Ah, I see. Tumango-tango si Veronica. Ang tono ng boses niya ay halatang may halong condescension. Akala ko kung sino na. Hi Nel, Veronica pala. Kung may kailangan ka pa rito sa bahay ni Ethan, sabihin mo lang sa akin ha. Medyo kabisado ko na kasi ang patakaran dito. Thanks, pero so far, kaya ko pa naman ang sarili ko. Sagot ko na ang boses ay kasing lamig ng yelo sa freezer. Tumingin ako kay Ethan, umaasang ipagtatanggol niya ako o aasarin man lang si Veronica. Pero nanatili siyang tahimik at nakatitig lang sa matagal na niyang ginagalawan. Doon ko napatunayan ang kwento. Kwento ng mga kapitbahay noong nakarang araw. Si Veronica ang nag-iisang babaeng napakapagpalambot sa puso ng masungit na si Ethan. Ang babaeng ilang taon niya nang hinihintay mula nang lumuwas to sa Maynila para mag-aral at magtrabaho. Gabi na pero di pa rin ako makatulog. Ang kwarto ko amoy gabi pero ang utak ko puno pa rin ng eksena kaninang hapon. Nagpa siya ako lumabas para kumuha ng malamig na tubig sa gripo sa labas. Pero pagbaba ko nakita ko sina Ethan at Veronica nakaupo na sa may wooden bench sa ilalim ng puno ng mangga. May bitbit na gitara si Ethan at mahina siyang kumakanta habang nakikinig ang babae. Para silang nakaretira sa isang perpektong mundo. Si Veronica, mabait, mahinhin, edukada at may maayos sa trabaho at higit sa lahat alam kung paanong mamuhay sa simpleng lugar na tulad nito nang walang reklamo. Bigla akong naalala ni Serafina, ang pinsan kong huwaran. Ang pinsan kong palaging pinupuri ni Dad dahil matalino, masunurin at perpekto. At ako, ang spoiled brat na palaging nasa bar, ang walang alam kundi ubusin ang pera ng magulang, ang walang pakinabang sa kumpanya. Naramdaman ko ang pag-init ng mga mata ko. Kaya naman pala gano'n na lang ang inisakin ni Ethan simula pa nung una. Kasi ang tipo niyang babae yung tulad ni Veronica, katulad ng pinsan ko. Isang babaeng may silbi sa buhay, hindi pa bebe at pabigat tulad ko. Anong ginagawa mo dyan? Nagulat ako nang marinig ang boses ni Ethan mula sa dilim. Di ko napansin tapos na ang kanta nila at naglalakad na siya tungo sa poso para magugas ng kamay habang si Veronica pumasok na sa loob ng main house. Mabilis kong pinunasan ang kilid ng mga mata ko at umayos ng tayo. Wala, kukuha lang ng tubig, mainit sa loob. Lumapit si Ethan.
Tiningnan ang mukha ko sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nawala mapang-asar niyang ngiti na mapansin ang pamumula ng mga mata ko. Umiiyak ka ba? No, of course not. Napuwing lang ako, okay? Sobrang dumi kasi ng hangin nyo rito. Pagdadahilan ko sabay talikod. Pero bago pa ako makahakbang, hinawakan niya ang siko ko. Nel, sandali. Ano ba, Ethan? Bitawan mo nga ako? Bulyaw ko. Biglang sumabog lahat ng emosyon na kinikimkim ko buong araw. Pumunta ka na doon sa Veronica mo. Pagitara mo pa siya ng 10 kanta. Huwag mo akong pakialaman dahil una sa lahat. Pabebe ako, maarte ako at wala akong puwang sa probinsya ninyo, di ba? Katulad lang din ako ng tingin sa akin ng tatay ko, isang malaking disappointment. Natigilan si Ethan. Lumuwag ang hawak niya sa siko ko, ang mga matay na puno ng gulat at pagtataka sa biglaan kong pag-iyak. Nel, hindi naman sa ganun. Whatever, Ethan. Lumabas ang isang hikbi sa labi ko, kaya mabilis akong tumakbo pabalik sa loob ng apartment ko at isinara ang pinto ng malakas. Pinatong likod ko sa pinto at dahan-dahan napaupo sa sahig habang nakayakap sa mga tuhod ko. Ang sakit pala. Ang sakit na makitang kahit saan pa ako magpunta. Kahit gaano ko subukan magbago at maging independent, palagi pa rin may isang Veronica o isang Serafina na mas hihigit sa akin. At ang mas masakit ay ang katotohanang nagsiselos ako dahil hindi ako ang babaeng tinitingnan ni Ethan ng may pagmamahal. Mula nung gabi ng pag-uusap namin sa ilalim ng puno ng mangga, nag-install ako ng isang dambuhalang invisible wall sa pagitan namin ni Ethan. Literal na umiwas ako. Ginalaw kong schedule sa pagising ko. 4:00 pa lang na madaling araw. Kahit parang pinupunit ang kaluluwa ko sa antok, bumabangon na ako para mag-skincare at maglaba para lang hindi siya makasalubong sa gripo. Naisip ko kasi, sino ba ako para mag-inarte at magselos? Una sa lahat, nagtatago lang ako rito. Pangalawa, walang kami. At pangatlo, si Veronica ang ideal girl niya. Ang Serafina na buhay niya. Bago pa tuluyan na mahulog ang loob ko, sa masungit na probinsyanong ito at maging kawawa, mabuti pang putulin ko na habang maaga pa. Napapansin ko, tinitigan ako ni Ethan tuwing magkakasalubong kami sa bakuran. Mukha siyang leon na nagtataka kung bakit hindi na siya inaaway ng pusa. Pero tinaasan ko lang siya ng kilay, sabay talikod. Hard pass, bukid boy. Dumating ang araw ng fiesta sa Alaminos. Buong araw abala ang lahat, amoy menudo at kaldereta ang buong paligid. At may mga banderitas na nakasabit sa kalsada. Pagdating ng gabi, niyaya ako ng mga kadalagahan sa katabing apartment, sina Jenny at Mavic, na pumunta sa open court ng barangay dahil may gaganaping sayawan sa korte. Halika na, Nel! Minsan lang to sa isang taon. Maraming gwapo galing sa kabilang bayan. Pilit sa akin ni Jenny habang inaayusan ako. Dahil gusto ko rin na mairaos ang lungkot ko, pumayag ako. Nagsuot ng isang simpleng black bodycon dress at manipis na sandals. Simple lang yon para sa akin, pero nung lumabas ako, napahinto ang mga tao sa tapat ng gate namin. Nandun si Ethan, nakasandal sa kanyang tricycle habang nakasuot ng plantsadong polo shirt. Mukhang may hintayin siyang espesyal. Sino pa nga ba kundi si Veronica? Napatingin siya sa akin. Mula sa nakalugay kong buhok, pababa sa lapat na damit sa katawan ko, lumalim ang paghinga niya. Pero bago pa siya makapagsalita, nilagpasan ko na siyang parang hangin. Sa court, mabilis kaming napasabak sa inuman ng mga katrabaho ni Jenny. Binigyan nila ako ng sikat na local cocktail na may halong condensed milk at kung ano-anong alak. Dahil sanay ako sa matatapang na inumin sa mga club sa Bonifacio Global City, mabilis kong tilongga ang baso. Wow, Nel! Lakas uminom ah! Di halatang galing sa hirap. Biro ng isa sa mga lalaki doon. Natawa na lang ako ng mabait. Kung alam nyo lang. Nang tumunog ang mga remix ng kanta, ay hinila ko ni Jenny sa gitna ng sementadong court para makipagsayaw. I let loose. Tinaas ko ang mga kamay ko. Sumayaw ako na parang walang bukas. Hinayaan ng alak na burahin ang mukha ng tatay ko at ang masasaklap na alaala sa Maynila. Nagsisigawan ng mga tao sa paligid habang pinapanood ako. Habang nagpapatuloy ang tugtog, isang mabagal na kanta ang biglang sumunod. Isang matangkad na lalaki na medyo mahiyain ang lumapit sa akin. Hi, Nel, diba? Pwede makipagsayaw? Tanong niya. Medyo namumula ang pisngi. Umiti ako at tumango. Sure!
Pinatong niya ang kamay niya sa bewang ko habang ang mga kamay ko naman nasa balikat niya. Dahan-dahan kaming umiikot sa gitna ng court. Napadpad ang tingin ko sa mga monoblock chair sa gilid ng gym. Nandoon si Ethan. Katabi niya si Veronica na abalang nagpapaypay at nakangiti sa kanya. Pero si Ethan hindi nakatingin sa katabi niya. Ang mga mata niya matalim at maitim na nakatitig sa akin, partikular na sa mga kamay ng lalaking sumasayaw sa akin. Mukha siyang papatay ng tao sa sobrang talas ng tingin niya. Umiwas ako ng tingin, mas lalo kong inilapit ang sarili ko sa kasayaw ko. Pilit nagpapakasaya kahit ang totoo kumakabang dibdib ko sa presensya niya. 11:00 ng gabi na magpasya akong umuwi. Medyo nahihilo pa sa dami ng nainom ko kaya dahan-dahan ako naglakad sa madilim na eskinita patungo sa apartment. Nilalanghap ko ang malamig na hangin ng gabi. Sinusubukan pakalmahin ang tibok ng puso ko. Nakarating ako sa tapat ng gate ni na Aling Marta. Bubuksan ko sana ang pinto ng apartment ko nang bigla may humila sa braso ko mula sa dilim ng bodega. Mabilis tinakpan ng isang malaking palad ang bibig ko at isinandal ako sa malamig na pader ng bodega. Nung mamulat ang mata ko, sinalubong ko ang galit ng mga mata ni Ethan. Amoy alak din siya at mabilis ang kanyang paghinga. Inalis niya ang kamay sa bibig ko pero nanatiling nakakulong ang katawan ko sa pagitan ng dalawang braso niya. Bakit mo ko iniiwasan? Galit na bulong niya. Ramdam ko ang init ng hininga niya sa mukha ko. 1 linggo, Nel. 1 linggo mo akong ginagawang hangin at ano yung kanina sa korte? Bakit ka nakikipagsayawan at nakikipaghawak sa kung sino-sinong lalaki doon? Ano bang pakialam mo, Ethan? Ganti kong sigaw. Sinusubukan itulak pero para akong nagtutulak ng pader ng semento. Sino ka ba para diktahan ako? Wala tayong relasyon, di ba? Veronica, pumunta ka dun sa kanya. Huwag mo akong pinapakialaman dito dahil buhay ko to. May pakialam ako dahil nababaliw na ako. Sigaw niya. Tuluyang nawala ng kontrol ang boses. Nababaliw ako kakaisip kung anong ginawa ko para layasan mo ko sa gripo araw-araw. At lalo ko nababaliw na makita kong hawak-hawak na ibang lalaki kanina. Kala mo ba madali sa akin panoorin ka? Bakit ka mababaliw hindi mo naman ako gusto? Maarte ako, di ba? Pabebe, isang spoil brat na walang silbi. Hindi ko na natapos pa ang sasabihin ko. Sinalo ni Ethan ang mga labi ko sa isang mapusok, marahas, pero punong-puno ng paungulilang halik. Nanlaki ang mga mata ko, pero sa loob ng 1 segundo, lahat ng galit at selos na kinikimkim ko biglang natunaw. Napakapit ako sa leeg niya habang mas lalo niyang pinalalim ang halik. Tinaas ang kanyang katawan para mas lalong maglapat ang mga labi namin. Hinalikan ako na parang doon lang siya kumukuha ng hininga, na para bang doon niya ibinubuhos lahat ng mga salita na hindi niya masabi. Inangat niya ako at mabilis binuksan ang pinto ng apartment gamit ang isang paa. Bago kami tuluyan pumasok sa loob sa gitna ng dilim, pinatong niya ako sa kama ng dahan-dahan pero di naputol ang init ng mga halik niya na dahan-dahan bumababa sa leeg ko, nagpapadala ng matinding kuryente sa buong katawan ko. Nel, bulong niya sa pagitan ng hininga. Ang boses basag at puno ng emosyon habang hinahawakan ng mukha ko. Ikaw ang gusto ko, hindi si Veronica. Hindi ang kung sino man, ikaw lang. Sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatama sa bintana, nawala lahat ng pag-aalinlangan ko. Doon, sa maliit at simpleng kwartong walang aircon, sa ibabaw ng manipis na kutsyon, binigay ko ang buo kong sarili sa lalaking nagpabago sa takbo ng magulo kong mundo. Kinabukasan nagising ako na may kaunting liwanag ang araw na sumisilip sa bintana. Paglingon ko sa tabi ko wala na si Ethan, pero may iniwan siyang maayos na nakatuping kumot at isang pirasong papel na may nakasulat na, "Mag-almusal ka dito sa main house, huwag matigas ang ulo." Napangiti ako habang yakap ang unan. Ang masungit na si Ethan, may ganito palang side? Pero paglabas ko sa bakuran bandang 9:00, laking gulat ko nang makitang may tricycle sa tapat ng gate at sinasakay na roon ang pamilyar na pink na maleta. Si Veronica, paalis na siya. Lumapit ako ng dahan-dahan, medyo kinakabahan. Lumingon sa akin si Veronica, pero sa pagkakataong to wala na ang plastic at mataray ng ngiti. Baka sa mga mata niya ang lungkot, pero kalmado ang mukha niya. Nel, tawag niya sa akin bago siya sumakay sa loob. Huwag kang mag-alala, uuwi na ako ng Maynila. Nag-usap na kami ni Ethan kagabi pagka-uwi niya galing sa sayawan. Natigilan ako. Nag-usap kayo? Oo. Matapat siyang lalaki, Nel.
Ayaw niyang paasahin ako kahit sinabi niya kagad ang totoo na wala siyang nararamdaman sa akin kundi bilang kaibigan at kababata lang. Sinabi niya sa akin na may iba na siyang nagugustuhan. Tumingin ng diretso sa akin si Veronica. May bahagyang ngiti sa labi at alam ko na ikaw yon. Masakit pero naiintindihan ko naman. Alagaan mo siya, ha? Di ako nakapagsalita hanggang sa umanda ng tricycle paalis. Doon ko napagtanto kung gaano katapang at kaseryoso si Ethan pagdating sa nararamdaman niya. Di niya pinatatagal ang sitwasyon pero para lang hindi masakit ang damdamin ng iba habang maaga pa. Nung gabing yon, matapos ang pag-alis ni Veronica, hinintay ako ni Ethan sa balkonahe ng apartment ko. May dala siyang isang baso ng mainit na gatas at ilang piraso ng biskwit. Seryosong mukha niya pero malambot ang mga mata. Nell, panimula niya habang nakatayo sa harapan ko. Di ko ugaling magpaligoy-ligoy. Gusto kita. At kung ano mang nangyari sa atin noong nakarang gabi, hindi yun dahil sa nadala lang ako ng alak. Gusto kong manligaw sa'yo ng formal, yung maayos, yung alam ni nanay. Napatitig ako sa kanya. Naramdaman ko mabilis sa pagtibok ng puso ko. Ethan, maarte ako, di ba? Sabi mo pa nga, para akong sako ng semento sa bigat. Maarte ka nga, pabebe ka pa. Mahinang tawa niya sabay hawak sa dalawang kamay ko. Pero ikaw lang ang nakapagpabaliktad sa mundo ko ng ganito. So ano, papayag ka ba? Dahan-dahan akong tumango at isang malawak ng ngiti ang sumilay sa gwapo niyang mukha bago niya ako hinila para yakapin ng mahigpit. Sobrang natuwa si Aling Marta nang malaman ng balita. Simula nun, halos hindi na ako nakatulog sa sarili kong apartment unit. Nag-impake ako ng ilang mga gamit at tuloy nang lumipat sa main house para makasama sila. Araw-araw akong katabi ni Ethan sa pagtulog at gabi-gabi rin may nangyayari sa amin sa loob ng kanyang kwarto. Mga gabing puno ng init, pagmamahal at mga bulong ng pangako na tila ba kami lang ang tao sa mundo. Naging masaya ang buhay ko sa bukid. Pakiramdam ko na hanap ko ng totoong kapayapaan na hinahanap ko. Ngunit lahat ng magagandang panaginip ay may hangganan at ang sakin natapos sa isang nakakatakot na paraan. Isang hapon, habang nagluluto ako ng hapunan sa kusina, narinig ko ang marahas na pagkalampag ng pinto. Pumasok si Ethan. Pero, hindi ang nakangiti at banayad na Ethan ang nakita ko. Ang mga mata niya nag-aapoy sa galit. Ang panga niya nakakagat ng mariin at may hawak siyang ilang piraso ng papel. Ethan, may problema ba? Sino si Chanel Avery Vance? Sigaw niya. Ang boses niya gumuho sa buong sulok ng bahay. Nabitawan ko yung sandok na hawak ko. Para kong binuhusan ng malamig na tubig. Ang buo kong katawan nanginig sa takot. Ethan, wag mo kong maitan-itan ngayon, Nell. O mas tawagin kitang Chanel. Nihagis niya sa lamesa ang mga papel. Resibo yon ng Swiss Bank na nakita niya noon kasama ng mga printout mula sa internet. Mga balita tungkol sa pagkawala na nag-iisang heiress ng Vance Holdings. Nagsisinungaling ka sa amin? Sabi mo working student ka. Sabi mo nagtatago ka sa loan shark dahil sa utang sa sugal na magulang mo. Pero ang totoo, anak ka ng bilyonaryo. Naglayas ka lang dahil spoiled brat kang nag-iinarte sa tatay mo. Hindi sa ganon, Ethan. Let me explain. Please. Umiiyak. Lumapit ako sa kanya. Sinubukan kong hawakan ang braso niya pero marahas niya akong tinaboy papalayo. Niloko mo ako, Chanel. Niloko mo kami ni nanay. Bakas ang sakit at puot sa boses ni Ethan. Namumula ang mga mata niya sa galit. Pinagkatiwalaan ka namin. Minahal kita ng buong buo at ang buong akala ko pareho lang tayo nagsisikap sa buhay. Pero laro lang palang lahat ng to para sa'yo. Isang bakasyon ng isang mayamang senyorita na nabagot sa Maynila. Hindi laro ang nararamdaman ko sa'yo, Ethan. Totoong mahal kita. Sigaw ko habang umaagos sa mga luha sa pisngi ko. Hindi ko alam kung ano ang totoo sa'yo. Malamig at marahas niyang sabi bago kinuhang kanyang straw hat. Wag na wag mo kong kakausapin. Ayaw kitang makita. Tumalikod siya at mabilis na lumabas ng bahay. Iniwan akong nakaluhod sa sahig ng kusina, umiiyak ng walang humpay. Buong gabi akong nag-aabang sa balkonahe, pero hindi umuwi si Ethan.
Tinatawagan kong cellphone niya pero pinatayan niya ako at doon ko napagtanto, wala na. Sira na ang tiwala niya sa akin at kahit ano pang gawin ko para sa kanya, isa pa rin akong spoiled brat na nanalbahin ng damdamin ng isang taga-probinsya. 3:00 ng madaling araw habang tulog si Aling Martha, dahan-dahan kong kinuha ang aking designer backpack. Binalikan ko ang kwarto ni Ethan. Hinalikan ng una na amoy sa kanya at nag-iwan na isang maikling sulat. I'm sorry para sa lahat. Totoo ang pagmamahal ko sa'yo. Naglakad ako papalabas ng subdivision, ng barangay, umiiyak sa ilalim ng dilim. Sumakay ako ng unang biyahe ng bus pabalik ng Maynila. Buong biyahe akong nakatitig sa bintana, walang tigil ang pag-agos ng luha ko habang naaalala ang puso, ang palengke, ang paglalaba at ang bawat haplos ni Ethan. Pagdating ng tanghali, buoba ako ng taxi sa tapat ng dabuhalang gate ng mansyon namin sa Forbes Park. Pagpasok ko sa loob, agad akong sinalubong na mahigpit na yakap ni Mommy na umiiyak habang si Daddy nakatayo sa may sala, gulat at may bakas ng labis na pag-aalala sa mata na ngayon ko lang nakita sa kanya. Nabitawan ko ang backpack ko, napalhod sa marbelyos na sahig ng sarili naming bahay at tumagulhol ng malakas. Nakabalik na ako sa mundo ng karangyaan pero ang puso ko naiwan na doon sa isang maliit at simpleng kwarto sa probinsya. 1 linggo na ang nakalilipas mula nang bumalik sa Chanel sa Maynila, pero pakiramdam niya na iwan ang kaluluwa niya sa Alaminos. Nakakulong ang dalaga sa loob ng kanyang kwarto, patay ang ilaw, nakatitig sa kisame habang yakap-yakap ang tayong natitirang alaala mula kay Ethan. Ang oversized gray t-shirt ng binata na palihim niyang naitago sa kanyang backpack bago umalis. Ilang araw na rin di kumakain sa Chanel. Tuwing dinadalan siya ng mga katulong na mga mamahaling pagkain, parang bumabaliktad ang kanyang sikmura sa matinding pag-aalala at lungkot. Ang tanging lasang hinahanap-hanap ng kanyang panlasa ay ang simpleng sunog na kanin sa ilalim ng palayok na natutunan niyang lutuin sa probinsya. Umiiyak siya gabi-gabi hanggang sa makatulog at gigising na naman kinaumagahan na may bagong luha na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Isang gabi, narinig niya ang marahang katok sa pinto. Akala niya ang kanyang ina, pero laking gulat ng dalaga nang bumukas ito at niluwal ang kanyang ama, si Governor Archibald. Mukha itong matanda ng 10 taon, bagsak ang mga balikat at may bakas na matinding pag-aalala sa mga mata. Naupo ang ama sa gilid ng kanyang kama. Sa unang pagkakataon sa buong buhay ni Chanel, nakita niya na nanginig ang mga kamay ng kanyang seryoso at istriktong ama. Chanel, anak, basag ang boses ng ama. Huminga ito ng malalim, pilit pinipigilan ang nagbabadyang emosyon. I am so sorry. Patawarin mo si Dad. Noong gabing umalis ka, hindi ako nakatulog. Paulit-ulit kong iniisip ang mga masasaklap na salitang sinabi ko sa'yo. Ang tanga ko para ikumpara ka kay Serafina. Ang tanga ko para sabing sana hindi na lang ikaw naging anak ko. Tumingin sa Chanel sa kanyang ama. Di makapagsalita dahil tila may nakabara sa kanyang lalamunan. Nang mawala ka, doon ko napagtanto na wala akong pakialam sa Vance Holdings kung mawawala ka man sa akin, patuloy ng ama habang may isang butil ng luha na pumatak mula sa mga mata nito. You are my daughter, Chanel, my only daughter. Kahit spoiled brat ka pa, kahit magwadlas ka ng pera buong buhay mo, ikaw ang buhay namin ng mommy mo. Please, kumain ka na, anak. Huwag mong paparusahan ang sarili mo. Niyakap na mahigpit ni Chanel ang kanyang ama. Doon niya ibinuhos ang lahat ng sakit. Pero hindi lang para sa pamilya niya, kundi para kay Ethan. Para sa pag-ibig nilang naputol ng dahil sa isang malaking kasinungalingan. Kinabukasan, sinubukan ni Chanel na bumangon para pagbigyan ng kanyang ina na nagluto ng paborito niyang sopas. Pero pag-apak pa lang ng kanyang mga paa sa sahig ng banyo para maghilamos ay bigla nalaman na umihip ang isang matinding hilo. Para bang umiikot ang buong paligid. Nagdilim ang kanyang paningin. At tuluyan na wala ng lakas ang kanyang mga binti. Mabilis siyang bumagsak sa sahig. Ang huli na lang narinig ng dalaga ay ang hysterical na sigaw ng kanyang ina mula sa pinto bago tuluyan naging blanco at itim ang lahat. Nang dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata, sinalubong sa Chanel ng amoy ng purong alkohol at ng isang puting kisame. Hindi ito ang kwarto niya.
May nakasaksak na swero sa kanyang kamay. Natatarantang lumapit sa kanya ang kanyang mga magulang na kapwa mamula-mula ang mga mata sa pag-aalala. Salamat sa Diyos, gising ka na, Chanel? Umiiyak, hinalikan ng kanyang ina ang noo ng dalaga. Maya-maya pumasok ang isang doktor na may hawak na medical chart. Ngumiti ito sa kanila ng banayad bago nagsalita. Mabuti naman at nagkamalay na siya. Normal lang pagkahilot pagbagsak ng katawan niya dahil sa fatigue, dehydration at kakulangan sa pagkain. Nalabang mapanganib para sa isang nagdadalang tao. Nanlaki ang mga mata ni Chanel. Parang huminto ang tibok ng kanyang puso. Pardon, Doc? Congratulations, Miss Vance. You are 1 month pregnant. Kaya kailangan mong alagaan ang sarili mo mula ngayon para sa baby ninyo. Nakangiting pahayag ng doktor. Binalot na matinding panghihina ang dalaga. Napahawak siya sa kanyang tiyan na patag pa rin. 1 buwan. Ibig sabihin na buo ang buhay na ito ng mga gabing magkasama sila ni Ethan. Sa loob ng isang maliit na kwarto. Mga gabing puno ng init at pagmamahal na akala niya ay panghabang buhay. Napaiyak ng malakas si Chanel. Tinago niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Paano na ngayon ang mangyayari? Galit sa kanya si Ethan at tinuturing siya na isang manloloko. Paano niya masisiguro na mabibigyan siya ng isang buo at masayang pamilya ang magiging anak kung ang lalaking mahal niya baka hindi na siya mapapatawad? Samantala, sa Alaminos, 2 araw nang di umuwi si Ethan sa kanilang bahay. Nagpakalunod ang binata sa trabaho sa kabilang barangay. Nagbubuhat ng mga sako ng palay hanggang mga tog ang kanyang mga tuhod sa pag-asa na mapapagod ang kanyang utak at makakalimutan ang galit kay Chanel. Pero kahit anong gawin niya, ang mukha pa rin ng dalagang nakikita niya. Ang mukha nitong umiiyak habang sumusumpang totoo ang pagmamahal sa kanya. Gago ka, Ethan? Bulong ng binata sa sarili habang nakasakay sa kanyang tricycle pabalik ng bahay. Galit siya dahil nagsisinungaling ito, pero mas galit siya sa sarili niya dahil sa kabila ng lahat, nangingibabaw pa rin ang takot na baka tuluyan na itong mawala. Di niya kayang mabuhay ng walang maarte, ngunit mapagmahal na senyorita na nagpabago sa kanyang mundo. Pabalagbag niyang pinarada ang tricycle sa harap ng gate at mabilis na naglakad patungo sa apartment unit ng dalaga. Chanel, mag-usap tayo. Sigaw niya sabay tulak ng pinto, ngunit walang sumagot. Pumasok si Ethan sa loob at doon siya tuluyang binalot ng isang napakalamig na pakiramdam. Ang kwarto masyadong maayos. Wala ang mamahaling bote ng skincare routine dito sa tabi ng gripo. Walang mga damit na madalas ireklamo kapag nilalabhan. Sa ibabaw ng kama may nakatuping papel. Mabilis niyang binuksan, binasa ang maikling sulat. I'm sorry para sa lahat. Totoo ang pagmamahal ko sa'yo? Nell, bulong ng binata habang unti-unting nanghihina ang kanyang mga tuhod. Huwag naman ganito. Mabilis siyang lumabas nang hinarap ang kanyang ina sa kusina. Nay, nasan si Nell? Nasan si Chanel? Umalis na siya kaninang madaling araw pa lamang. Ethan? Malungkot na sagot ni Aling Martha. May luha sa mga mata. Iiyak ang bata bago umalis. Iniwan niya ang susi. Sabi ko naman sa'yo pakinggan mo ang paliwanag niya. Hindi masamang bata si Nell. Para namang nabuhusan ng kumukulong tubig si Ethan. Di na siya nag-aksaya ng panahon at agad nang pinasibad ang kanyang tricycle patungo sa terminal ng bus sa bayan. Nagbabaka sakali siya. Tinanong niya lahat ng konduktor, ang mga tindera ng ticket at ang mga driver ng jeep. Kuya, may nakita ba kayong babaeng maganda, maputi, meron dalang backpack? Umiiyak ko yun tanong ng binata sa isang dispatcher, halos mayanig ang boses sa takot. Naku, yun bang parang artista? Kaninang umaga pa nakasumpong sa biyaheng Cubao, yung Chong, sagot ng dispatcher. Napadpad si Ethan sa tabi ng kalsada at napahawak sa kanyang ulo. Cubao, Maynila, isang napakalaking lungsod. Paano niya to hahanapin doon? Isang hamak na taga-bukid lang siya, walang koneksyon o kapangyarihan kumpara sa pamilya ng dalaga. Sa unang pagkakataon sa buong buhay ni Ethan, simula nang mamatay ang kanyang ama, naramdaman niya ang ganitong klase ng tindi ng sakit. Napaupo siya sa tabi ng gulong ng kanyang tricycle. Tinago ang kanyang mukha sa kanyang mga palad at doon, tuluyan ang humagulhol ng malakas sa gitna ng mataong terminal.
Umiyak ang binata nang walang kahiya-hiya. Sobrang sakit ng kanyang nararamdaman. Kung kailan tuluyan nang nahulog ang kanyang loob at binuo ng mga pangarap kasamang dalaga, doon pa ito nawala. At ang pinakamasakit sa lahat para kay Ethan ay ang katotohanan na ang sarili niyang galit ang nagtaboy sa babaeng pinakamamahal niya. Pumapasok na sa ikalimang buwan ang pinagbubuntis na Chanel. Kahit papano unti-unti na siyang nakakabawi ng lakas. Salamat sa walang sawang pag-aalaga ng kanyang ina at sa mga prutas na pilit niyang kinakain para sa kalusugan ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Lumalaki na ang kanyang tiyan at sa bawat paggalaw ng buhay sa loob nito, isang pamilyar na mukha ang palaging nagpapakita ng kanyang isipan. Isang hapon, nakaupo si Chanel sa may tumba-tumba sa malawak na garden ng kanilang mansyon. Nakataas ang kanyang mga binti habang nakatitig sa asul na langit, hinahayaan ng banayad na hangin na dumarampi sa kanyang mukha. Gaya ng madalas mangyari, sa nakalipas na mga buwan, muli na naman siyang natutulala. Nagbabaka sakali na sa bawat pagpatak ng oras, sa hindi malamang sirkonsya ay muli niyang makikita ang pamilyar na tindig ng masungit ngunit mapagmahal na binata mula sa Alaminos. Nasaan ka na kaya, Ethan? Bulong niya sa hangin habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Sa bigat ng pangungunila, dahan-dahang nagtubig ang kanyang mga mata. Ang pag-iyak bago matulog naging bahagi ng kanyang pang-araw-araw na sistema. Sa gitna ng tahimik na hapon at sa pagdaloy ng mainit na luha sa kanyang pisngi, unti-unting bumigat ang kanyang mga pilikmata hanggang sa tuluyan na siyang nakatulugan ng lungkot doon sa tumba-tumba. Ilang oras ang lumipas, nagising na lamang si Chanel dahil sa isang kakaibang pakiramdam. May marahang dumarampi sa kanyang noo, pababa sa kanyang ilong, hanggang maramdaman niya ang malambot at pamilyar na labi na humahalik sa kanyang mga pisngi. Ang bango ng sabon na may halo ng amoy na malinis na hangin ay pumapasok hanggang sa kanyang pang-amoy. Dahan-dahan niyang minulat ang kanyang mga mata. Ang mukha ni Ethan, ang sharp jawline nito, ang seryoso ngunit ngayon mapagkalingang mga mata ang tumambad sa kanya. Napasinghap si Chanel, ngunit sa takot na baka isa na naman tong malupit na ilusyon na gawa ng kanyang nangungulilang utak, mabilis niyang muling pinikit ang kanyang mga mata ng mariin. Ayaw niyang magising mula sa panaginip na ito. Nel, isang malalim at paos na boses ang narinig niya, kasabay ng paghawak ng isang mainit at may mga kaloses na palad sa kanyang mukha. Nel, gising! Hindi ka na nanaginip, nandito ko! Nang muling idilat ni Chanel ang kanyang mga mata, naramdaman niya ang totoong init ng kamay ng binata. Hindi ito panaginip. Totoo ang Ethan na nasa harap niya ngayon. Walang babala, bumuhos ang kanyang mga luha at sa kabila ng laki ng kanyang tiyan, mabilis niyang sinubsob ang kanyang mukha sa leeg ng binata at niyakap ito ng buong buo at napakahigpit. Ethan, oh my God! I'm so sorry, Ethan! Hikbi ng dalaga habang hinahawakan ang binata sa kanyang likod. Inaalika ng buhok. Shh! Tahan na. Nandito na ako, hindi na ako aalis. Bulong ni Ethan. Na kung titingnan, may luha na ring pumapatak mula sa sariling mga mata. Matapos sumupa ang matinding emosyon, naupo si Ethan sa damuhan sa tapat ng tumba-tumba ni Chanel habang mahigpit pa ring hawak ang kamay ng dalaga. Doon pinaliwanag ng binata lahat ng kanyang pinagdaanan para lang makarating sa tagpong ito. Noong gabing umalis ka, parang gumuho ang buong mundo ko. Panimula ni Ethan, nakatitig sa mata ng dalaga. Hinanap kita agad. Lumuwas ako ng Maynila, kinabukasan, kahit wala akong alam sa lugar na to. Nung nalaman kong apelido mo, nahanap kong subdivision niya sa Forbes Park. Pero Nel, hindi ako pwedeng pumasok lang basta-basta. Hinaharangan ako ng mga guard sa gate dahil mukha akong kahina-hinala sa paningin nila. Naiyak sa Chanel habang nakikinig. Kaya anong ginawa mo? Araw-araw ko nag-abang sa labas ng gate nyo. Umulan, bumagyo, umaraw nandun lang ako. Nakatayo o nakaupo sa tapat ng kalsada. Nagbabaka sakaling lumabas ang sasakyan mo at makita kita kahit saglit lang. Pag-amin ng binata. Halos 3 buwan kong ginawa yon. 3 buwan? Gulat na tanong ng dalaga. Oo, hanggang isang araw, isang mamahaling sasakyan ang huminto sa tapat ko. Bumaba ang papa mo, kwento ni Ethan. Galit niya akong kinausap, tinatanong niya kung bakit ako palaging nakatambay doon.
Nung sinabi kong pangalan ko, doon niya napagtanto na ako ang lalaking gabi-gabing iniiyakan ng anak niya. Huminga na malalim si Ethan bago nagpatuloy. Ang sabi ng papa mo, kung totoong mahal kita at hindi ko lang habol ang pera ninyo, kailangan kong patunayan ang sarili ko. Pumayag siyang makita kita pero sa isang kondisyon. Kailangan kong paghirapan lahat. Binigyan niya ako ng trabaho sa kumpanya ninyo bilang isang ordinaryong empleyado sa pinakamababang posisyon. Nagtatrabaho ka sa Vance Holdings? Oo, walang reklamo, Nel. Pinasok kong corporate na mundo na hindi ko nakasanayan. Nagtiis ako sa mga paperwork, sa puyat, at sa pagod para lang pakita sa papa mo na seryoso ko sa'yo. At nung makita niyang dedikasyon ko nitong mga nakaraang buwan na hindi ako sumusuko, kaninang tanghali tinapik niya ang balikat ko at binigay sa akin ng pass para makapasok sa mansong ito. Ang sabi niya, puntahan mo na ang anak ko. Kanina ka pa niya hinihintay. Gulat, hangang-hanga at puno ng pagmamahal si Chanel sa kanyang ama at lalo na kay Ethan. Inawakan niya ang pisngi ng binata. Thank you, Ethan. Thank you para sa lahat. Kahit ano, Nel, para sa'yo, sagot ni Ethan bago nadako ang tingin sa malaking umbok ng tiyan ng dalaga. Lumambot ang mukha niya, dahan-dahang pinatong ang palad niya dito. At para sa anak natin? Ngumiti si Chanel sa gitna ng luha. Ethan, may kailangan kang malaman. Actually, nagdadalang tao ako, 5 buwan na siya. At sakto ngayong araw ang schedule ko sa ospital para malaman ang gender ng bata. Nanlaki ang mga mata ng binata, bago isang malawak at masayang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Ganun ba? O ano pang hinihintay natin? Halika na, sasamahan kita. Pagdating sa ospital, kasama rin sina Governor Archibald at Evelyn na kapwa masasaya habang nakatingin sa magkasintahan na mahigpit ang hawak sa kamay ng isa't isa. Humiga si Chanel sa examination bed habang inilalagay ng doktor ang malamig na gel sa kanyang tiyan para sa ultrasound. Tutok na tutok si Ethan sa monitor. Magkahalong kaba at pananabik ang nakaguhit sa kanyang gwapong mukha. Okay, tingnan natin ang baby. Nakangiting sabi ng OB-GYN habang ginagalaw ang transducer. Biglang natigilan ang doktor at mas talong inilapit ang mukha sa screen. Oh, wait a minute. May problema po ba, Doc? Kabado at mabilis na tanong ni Ethan. Agad humigpit ang hawak sa kamay ni Chanel. Natawa na mahina ang doktor at binalingan sila. Walang problema, Mr. and Miss Vance. Sa katunayan, kaya pala medyo malaki ang tiyan mo para sa 5 buwan dahil hindi lang isa ang baby ninyo, it's twins. Kambal? Sabay na napasigaw sina Chanel at Ethan. Maging mga magulang ni Chanel sa likod napasinghap sa gulat at tuwa. Yes, twins. At napakaswerte nyo dahil malinaw na mga posisyon nila. Patuloy ng doktor habang tinuturo ang dalawang magkaibang imahe sa monitor. Ito ang unang baby, it's a boy. At ito naman ang pangalawa, it's a girl. Isang kambal na lalaki at babae. Congratulations sa inyong dalawa. Di na napigilan pa ni Chanel ang mapaiyak sa sobrang kaligayahan habang nakatingin sa monitor. Si Ethan hinalikan siya ng paulit-ulit sa noo habang nakangiti na napakalawak. Lahat ng hirap, ang mga gabi ng pag-iyak, ang kasinungalingan at ang mahabang paghihintay tuluyan ng napawi. Sa huli, napatunayan ni Chanel at Ethan na ang pag-ibig hindi nasusukat sa yaman, sa ganda ng damit o sa luho ng buhay, kundi sa tapang na harapin lahat ng pagsubok para sa pamilyang kanilang sabay na binuo sa ilalim ng parehong langit. Ang sikat ng araw sa Alaminos may ibang uri ng kinit. Hindi tulad ng neon light sa Maynilang masakit sa mata, ito ay banayad, mainit at nagbibigay ng bagong pag-asa. Sa gitna ng isang malawak na hardin na napiniligiran ng mga puting rosas ng bagong pag-asa, sa gitna ng isang malawak na puno ng mangga, naganap ang isang kasalang walang katulad. Walang dabuhalang katedral, ngunit ang langit nagsilbing bubong at ang huni ng ibon naging musika. Si Chanel Avery Vance na ngayon opisyal ng Chanel Vance Rodriguez ay naglakad sa gitna ng damuhan habang suot ang isang simpleng gawa sa lace na wedding dress. Hawak niyang isang bouquet ng mga ligaw na bulaklak na mismong si Ethan ang pumitas para sa kanya noong madaling araw. Sa dulo ng aisle nakatayo si Ethan, nakasuot na isang napakagwapong puting barong Tagalog. Habang papalapit sa Chanel, hindi napigilan ng matipunong binatang mapaluha. Ang lalaking kilala sa pagiging masungit at matigas sa probinsya, umiiyak na naman sa harap ng maraming tao. Ngunit sa pagkakataong to, dahil naman sa labis na kaligayahan,
Sa tabi niya nakangiti si Aling Marta may hawak na panyo, habang sa kabilang panig naman nakatayo sina Governor Archibald at Evelyn, nakapamay luha ng kagalakan sa kanilang mga mata. Pinapangako ko, Nell. Puyat at basag ang boses ni Ethan habang sinusuot ang singsing sa dalaga. Na kahit magbagong ikot ng mundo, kahit maging boss mo ko sa kumpanya o maging taga-ibib mo rito sa bukid, ikaw at ang mga anak natin ang palagi kong uunahin. Minahal kita bilang Nell na maarte at mas mamahalin kita bilang Chanel na asawa ko. Naiyak si Chanel habang nakangiti. Mahigpit na hinawakan ang kamay ng asawa at ipinapangako ko naman, Ethan, na hindi ko na muling bibitawan pa ang kamay mo. Ikaw ang aking tahanan, sa bukid man o sa mansyon. Matapos ang kasal, gumawa na isang mabigat ngunit masayang desisyon ang mag-asawa. Bagaman may posisyon na si Ethan sa Vance Holdings, nagpasya sila na doon muna manirahan sa maliit at payak na bahay sa Alaminos. Gusto ni Chanel maranasan ng kanilang mga anak ang kapayapaan at simpleng buhay na nagligtas sa kanya ng mga panahong sirang-sira ng kanyang pagkatao. 4 na buwan matapos ang kasal, sinilang ni Chanel ang kanilang mga kampo ng ligaya sa isang pribadong ospital, ngunit agad din silang bumalik sa probinsya. Isang malungkot na batang lalaki na pinangalan ng Liam at isang napakagandang batang babae na pinangalan ng Alina na nakuhang kutis ng kanyang ina at ang malalim ngunit mapagmahal na mata ng kanyang ama. Ang buhay sa bukid kasama ng kambal, puno ng tawanan, puyat at gatas. Walang katulong na naka-uniforme, tanging si Aling Martha lang na palaging nagluluto ng masusustansyang sabaw para kay Chanel at si Ethan sa tuwing gabi, pagka-uwi galing sa virtual training at trabaho sa kumpanya. Agad na maghuhubad ng sapatos para kargahin ang umiiyak na si Alina habang si Chanel ang nagpapadede kay Liam. Tingnan mo tong si Alina, Nell. Nakangiting bulong ni Ethan isang gabi, habang dahan-dahang dinuduyan sa kanyang dibdib ang sanggol. Kasing arte mo umiyak, gusto palaging nakakarga. Syempre, nagmana sa akin yan. Tatawa-tawang sagot na Chanel habang sinasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Ethan. Pero masunurin yan, tulad ng tatay niya. Lumipas sa 1 taon at parang mabilis na hangin. Ipinagdiwang ang unang kaarawan na Liam at Alina sa mismong bakuran kung saan unang nag-away at nagkahulugan ng loob ang kanilang mga magulang. May mga simpleng palaro, may spaghetti na nandoon ng mga kapitbahay tulad ni Johnny at Mavic. Kitang-kita ang saya kay Governor Archibald habang karga-karga si Liam. Walang bakas ng pagiging istriktong politiko. Isa na lamang siyang lolo na labis na nagpapasalamat dahil buo at masaya ang kanyang pamilya. Kinabukasan matapos ang kaarawan ng mga bata, dumating ang araw na kanilang pinagkasunduan. Oras na para lumipat sila sa mansyon sa Maynila, tapos na ang mahabang buwan ng pagsasanay ni Ethan. Sa pamamagitan ng kanyang sariling talino, sipag at dedikasyon, formal na siyang tinalaga ni Governor Archibald bilang bagong general manager at ahawak sa pamamahala ng Vance Holdings. Nakahanda na ang mga maleta sa likod ng isang marangyang SUV na pinadala ng pamilya Vance. Nakatayo si Chanel sa may pintuan ng lumang apartment, pinagmamasdan ng gripo kung saan siya natutong maglaba at ang balkonahe kung saan siya gabi-gabing iniyakan ni Ethan. Lumapit sa kanya si Ethan mula sa likod. Binuhat ang natutulog na si Alina habang sa Chanel naman ang humahawak kay Liam. "Mamimiss mo to?" tanong ng binata, may bahagyang ngiti sa labi. "Sobra," tapat na sagot ni Chanel. May luha ng tuwa ang humalo sa kanyang mga mata. "Dito ko natutong mabuhay, Ethan. Dito ko nahanap ang totoong ako. At dito ko nahanap ang pamilyang to." Hinalik ka ni Ethan ang noon ng kanyang asawa. "Di naman nawawala ang Alaminos, Nell. Tuwing katapusan ng linggo, babalik tayo dito. Dito pa rin ang uwi natin kapag napapagod na tayo sa ingay ng Maynila." Sumakay sila sa sasakyan habang kumakaway si Aling Martha na pansamantalang maiiwan para mag-asikaso sa resort bago sumunod sa Maynila sa susunod na linggo. Habang umaandar ang sasakyan, palayo sa lunti ang bukid ng probinsya, nilingon ni Chanel ang kanyang asawa na ngayon parehong premier na ang tindig at ang dalawang magandang anak mahimbing na natutulog sa backseat. Mula sa pagiging spoiled brat na naglayas dahil sa sama ng loob,
hanggang maging isang ina at asawa na isang lalaking nanggaling sa hirap ngunit may gininto ang puso na pagtanto ni Chanel na ang buhay may sariling paraan para itama ang lahat. Hawa kamay silang pumasok sa bagong yugto ng kanilang buhay sa mansyon. Di na bilang dalawang magkaibang mundo, kundi bilang isang buo, matatag at masayang pamilya na binuo ng tunay na pag-ibig. Ang kwento ni Chanel at Ethan ay isang patunay na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa kapal ng kanyang pitaka o sa taas ng kanyang estado sa lipunan. Ang karangyaan kayang dalahin ng tao sa pinakamaayos na lugar. Ngunit ang gintong puso at sipag lamang ang makapagbibigay ng totoong kapayapaan at pagrespeto. Higit sa lahat, ipinakita rito na ang tiwala ang pinakamatibay na pundasyon ng kahit anong relasyon. Ang kasinungalingan, gaano man kababaw o kalalim ang dahilan, ay parang lamat sa isang salamin na mahirap ibalik. Ngunit sa oras na maging matapat ang puso, magpatawad at patunayan ang sarili sa pamamagitan ng gawa at hindi lang salita, ang tiwalang nasira muling mabubuo ng mas matatag pa kaysa noon. Maraming salamat po sa pagsama sa makulay, nakakakilig at emosyonal na paglalakbay nina Chanel at Ethan mula sa simpleng gripo at bukid ng Alaminos hanggang sa marangyang mansyon sa Maynila. Ang kanilang kwento ay nag-iwan ng atin ng paalala na ang pag-ibig walang mahirap o mayaman, basta mayroong tapat na puso, buong tiwala at pagsisikap, lahat ng pagsubok kayang lagpasan. Hanggang sa muling kwentuhan at sa susunod na kabanata ng buhay. Salamat po.